Isang maagham na araw sa ating lahat. Welcome to our unapologetic take on anything science, technology, and innovation from within and beyond, in the hopes of amplifying the underrated narratives of Filipino innovators. I am Crane, the techie ate of Etibac, with a voice and a beauty. Mula dito sa DOST Tapi iInvent Studio, kami ay pasyensya na. This is the second episode of the new podcast of iInvent, where we put our very own innovators in the spotlight. Dahil dito sa amin, lahat ay posible. Ngayong 2025, muling sasali ang Pilipinas sa 50th International Exhibition of Innovation sa Geneva, Switzerland, the world's largest event devoted exclusively to innovations. And to talk more about our innovations, we have here our guest. Yes po, may guest po tayo today. She is a degree holder of PhD in engineering with vast experience in research and development for more than 4 decades. Grabe yun. And the author of numerous SNP publications and patents. Her expertise lies on natural products, hydrocolloids, alternative fuels, and pharmaceuticals. Currently serving as the head of ITDI, addressing the needs of the industry through SMT intervention, let us all welcome Dr. Annabel Briones. Yay! Woo! We all cheered. Hi po! Hello. And welcome po. Yes, welcome po to our show. Pasyensya na. Ayan, pasyensya na po. At marami tayong chikahan for today dito sa Pasyensya Na. Ayan. But first, syempre, kumustahan muna tayo, madam. Ayan. So, kamusta naman po nung natanggap nyo nga yung email, no, na regarding your possible participation in Geneva, Switzerland? Syempre, natuwa at honored and proud also. Of course. Na ITDI technology was being selected, no, or chosen as one of the entries for the 58th International Exhibition of Inventions in Geneva. Question lang po, na-envision nyo na po ba yun? Talagang, ayun po ba talaga ang ginugol natin? Hindi lang sa lokal na promotion ng ITDI technology, but of course sa global. So, yan ang vision. Yes. And goal achieved naman po tayo, no? Ayan. So, ano naman po yung na-feel nyo nung nanalo kayo dito sa National Invention Contest and Exhibit? Yung award na yan, ginawad ng ating presidente, si President Bongbong Marcos Jr., no? And of course, masaya at nakaka-proud din. At sinishare ko yung karangalan niyan sa aming research team, no? And of course, to DOST ITDI. May kaba po ba? Kasi parang alam niyo naman po, no, na kapag po nanalo dito sa Nationals, diretso na po tayo sa Geneva, tama po ba? Yeah, excited na makarating kami sa international arena para i-promote yung technology. Ayan. So, question naman po, dun sa mga pinagsimulan ng ating technology. So, paano po ba kayo nag-start na mag-innovate nitong mga salt machines? Like, ano po yung pinaka-push natin? Actually, nag-start muna kami with our pwede ko bang banggitin, no, yung aming game project noon on salt. On salt din. This is internationally funded, no, by game, no. So capacitate namin yung mga salt manufacturer or salt importers, no, para ma-iodize ang kanilang asin. So that time, ini-enforce natin yung asin law. Yung Act of Salt Iodization nationwide. So, naging batas yan. Wow. So, kaya dapat yung asin na kakainin natin, kahit mapatao or hayop, it's appropriately or adequately iodized. So, doon nag-start, no, yung involvement din ng ITDI. Although, previously pa, mga 60s or 70s, yung mga mga kasamahan kong researchers ang nag-retire na, hindi resigned, retired.
already started on the helping the salt farmers in terms of dun sa field, no, on how they could improve their harvest and also the quality of salt. And then after that, balik tayo, bakit nga kami nito? No? So, doon ang engagement ng ITDI noon, capacitating the salt iodizer companies and to capacitate them paano nga i-adequately iodize yung asin. Then later on, we come up with the iSalt program. That started 2015 pa at nagkaroon kami ng focus group discussion or dialogue sa mga mag-aasin sa Pangasinan. At from there on, nabuo yung proposal at ito rin yung project ng iSalt program na funded by DOST Fisher. No? And dalawang project yan with the iSalt program. Ang una yung prototyping ng salt processing machine. Kaya nandyan si continuous screw type salt washer. At yung isang project, yung gourmet salt, na naisali na rin last year sa Geneva. Wow! Meron na po palang entry ang ating salt. So, doon nagmula with the after the analysis and identification ng gaps during that focus group discussion, doon namin nabuo ang proposal at eto na, tuloy-tuloy na. Ay, wow. So it goes way back po talaga. Hindi siya overnight ang success, ika nga. Talagang, sabi nyo nga po, from 2015 pa, no? Or from years before that pa. And from what I've read po, no, na malaki po talaga yung impact nito sa mga salt farmers. Talagang, instead of manually doing it, parang na inaabot ng mga months yung process, parang napapababa niya po ito into weeks. Tama po ba? Doon yan sa isang machine, yung sa salt harvesting, para matulungan sila mag-harvest. But itong ating prototypes ng salt processing machine is to improve the quality of salt. And also, yun na nga, masunod yung adequately iodized salt na nasa batas. Although meron tayong bagong batas ngayon on helping the salt industry, but still, kailangan pa rin natin i-iodize ang ating asin. No? So, hindi na mandatory, but kailangan pa rin. Kasi we need that iodine for health reasons. Doon po tayo sa quality that translate to health po ng public. Ayan. Thank you so much po. Ayan. Pero enough muna tayo na sa mga seryosohan. Ayan. Yeah, sabi ko nga po sa inyo, sa briefing pa lang, marami po tayong mga segment dito. Mapapalaban po kayo sa mga segment natin. Ayan. Dahil po tayo sa ating first segment, which is sa aming pagsasaliksik. As a researcher talaga tayo dito. So for this segment po, ito rin po yung tinatawag nila sa internet na answering the web's most common searches mo. Kukwento ko po sa inyo, as a Gen Z, hindi, ano po yan? Bale, ganito po, ayan. Kung nakikita nyo po, di ba, DOST-ITDIS, ayan. So, ayan yung mga nandito po sa mga nakatakip, yung mga most common searches po about the DOST-ITDI. So, parang medyo getting to know lang din, no, ng ITDI based doon sa mga most common searches ng mga people on the internet. So, are you ready po, ma'am? Yes. Ready na si ma'am. Ayan. Ito yung search bar natin. Tada-tada. Ayan. So, for our first search result, actually, hindi po ako maghahawak nito. Kayo po. So, ako maghahawak. Yes po. At ipapakita po natin para medyo ayan, kitang-kita. Ipipeel off niyo po yan. Sige, ready na po. Umpisa na tayo? Yes po. Agad-agad. Answer niyo rin po yung Ayun. Ay, bakit gano'n? Okay. Ayan. It happens, actually. Okay. Ayun. So, nakita po ba natin? Pwede po natin ipakita. Parang hindi na field of yung DOST-ITDI is a government agency. Na-peel off na ni Madam. Lahat. Pero hindi na mabasa itong... Anyway, DOST-ITDI is a government agency. Is it, ma'am? Yes. It's a government agency.
pinakamatanda na Research and Development Institute ng Department of Science and Technology. Alright, pinakamata. Ano pa pong mga, natin, mga trivia sa ITDI? So, ano po ba talaga yung ginagawa ng isang research and development institution? Kami sa ITDI, kaya kami tinatawag na Industrial Technology Development Institute, kami ay multidisciplinary. So, hindi lang kami nakafocus ng isang area ng research. Kaya, tinatawag kaming multidisciplinary research and development institute kasi 5 ang areas na covered, no? So, meron kaming chemicals and energy, meron kaming environment and biotechnology, we have nananaliksik ng material science, meron ang food, and then meron kaming packaging. So, yan yung research and development divisions, no? But we also provide, kasi ang mandato namin, hindi lang naman research, pananaliksik, no? At mag-develop ng mga teknolohiya, produkto at proseso. We also provide technical services. So, andyan ang aming Standards and Testing Division na who provides testing to our industry also. And then, nasa amin din yung National Metrology Division na nag-handles ng calibration and measurements. Then, ang pangatlong mandato, yung mga output namin sa research and development, kailangan ma-translate namin siya. So, hindi lang knowledge transfer, but ma-transfer as for commercialization na mapapakinabangan ng industriya. Hindi lang siya na itago lang namin sa cabinet at ipapublish lang, but kailangan mapakinabangan. Parang hindi po na-stock yung knowledge. Kailangan dire-diretso siya. Merong end product. Hindi lang end product. Hindi, yung end product, kailangan ma-commercialize at mapapakinabangan ng buong sangkatauhan. Yes, so, ayan. So, that's our, parang introduction yan to the ITDI and of course the world of research and development here in the Philippines. Thank you po, ma'am. So, ready na po ba tayo sa ating second question? Ayan, ready na si madam. Hello. Ayun. Napipil. Napilong nga ni madam. Ayan. Okay, ano po? You can read it po. DOST ITDI is under what department? Ayun. Under what department po ba ito? Of course, I'm so proud. It's under the Department of Science and Technology. Yay! Okay. Okay. Sabi nga po, no, na DOST ITDI po, sabi niyo po, ang isa sa mga pinakamatatanda. At sabi nga po dito sa aming research, DOST, isa rin pong ITDI sa largest agencies under DOST in terms of manpower. So, ang dami niyo po pala no, sa ITDI. Ang daming people ni Madam sa ITDI. Ano po ba yung mga services pa ng ITDI? Ang manpower namin, isa nga kami sa pinakamalaki, no, aside sa T-Box and Pag-asa. We have, like, yung warm bodies na mga lawak-lawak yan na in terms of expertise, no? So we have around 330 warm bodies, regular position, and then we have around 200 contractors. So, at yung nabanggit namin nabanggit ko kanina na 5 division doon sa research, doon yan naka-assign. Distribute, yes. Naka-distribute, tsaka yung aming mga standards and testing division, metrology, at meron pa kaming isang division pala na nakalimutan ko, yung technological services division. Na sila yung nag-handle noong technology transfer, marketing, promotion, at iba pang mga sa operational din namin sa ITDI. So, mga business development activities nasa Technological Services Division. Mga trainings, etc. And
Also yung mga, we accept, no? We accommodate educational visits and tours. Ay, Kasi marami kaming pasilidad. Take note. No? So, Nag-accommodate. invite. Yes, invite nyo po. Ano po ba? Mga schools po ba ito? Hindi lang schools, but of course, yung industry, kasi kaya kami tinawag na industrial. So, meron kami mga facilities na you could use for your research, for your product prototyping, for your market trials, at mga iba pa. So, hindi lang po educational tour ang pwedeng gawin. Talagang you offer your services, then you offer yung mga gamit nyo po, mga equipment nyo po doon. Yan, kasi para naman sa kanila. Of course. Hindi naman para sa amin. Para sa public. That's right. It's for the public. So, yan. Ready na po ba tayo sa ating third search result? Ayan. Ano kaya ang ating third search result? DOST-ITDI is a good company to work for. Ayan. Sa dami ng kanilang manpower, tanungin natin lahat yung 500 na yan. Char. Hindi. Ano po, ma'am? Answer nyo dyan. Yeah, ITDI, of course, I'm so proud na it's a good company to work for kasi tumanda ba naman ako dyan kung hindi maganda ang ITDI. Sinabi mo kanina na 4 na akong na dekada nagsiservisyo dyan sa ITDI. So, kung hindi naman maganda ang ITDI, and of course, to the DOST, hindi ako magtagal. And it's a good ground for all fresh graduates na matuto sila dyan sa siyensya, teknolohiya, at inobasyon. Ayan. At hindi namin sila pinapabayaan. Maraming mga oportunidad, no? At incentives na pag nagtatrabaho sila sa ITDI. And we are also gender sensitive and gender responsive. Ayan. And that's one of the most important things po na i-consider natin. So, shout out yan sa mga fresh graduates dyan. Ayan, sa mga STEM graduates, sa mga STEM students dyan. Kung naghahanap kayo ng workplace, no, ayan, open na open daw ang DOST-ITDI, Marami no? kaming vacant positions pa. Pwede naman nilang i-check ang aming website. And aside from the fresh graduates, we also offer mga on-the-job training. So, suking-suki din kami sa mga universities for the OJTs. We love that. Direkta sa DOST-ITDI. Because that means po na merong mga available na science and technology workplaces dito sa Pilipinas, no, na equipped, no, na maraming mga vacant positions, no, para sa ating mga STEM graduates, and they don't need na to go elsewhere pa or sa ibang bansa. Meron dito sa Pinas. Yeah, and they have the chance to grow after graduating. They can pursue higher degrees of education. And it's not only the college students that we cater to, or even the graduate students, no? We also help our mga senior students kasi sa amin yan nagtumatakbo pagdating sa mga thesis or mga research nila sa school. By senior students, we mean senior high school senior po ba? High, right. Na we have some programs for them. And then, yung naggagawa ng mga research nila sa school, sa amin yan tumatakbo for testing, for use of facilities, and technical assistance din. Which is welcome naman po kayo. Yes. Ayan. And that's good to hear. No, welcome daw inyong mga ideas, mga pitches nyo, no, sa DOST-ITDI. And that's it for our first segment. Palakpakan naman natin. Ako lang pala. May mga audience ba tayo dito? Yes. Palakpakan naman natin si Madam na game sa ating first segment. And alright, mga kasiyensya, I hope you learned a thing or two about the DOST-ITDI and of course about the research and development sector here in the Philippines, no? Yan, diretso from Doc Briones. So, because ang dami pa nating pag-uusapan for today. So, meron lang po akong question, no? Based lang din dun sa mga iyon, no? Marami po yung expertise nga po ng DOST-ITDI. So, ano pa po ba yung ibang innovations nyo aside from the salt machines? Sa akin bang personal capacity or sa institution? Sa institution po. Sa institution. So,
nabanggit ko nga yung 5 research areas, no? Maraming of course, sa packaging, we are into green materials for packaging, and then we have our advanced manufacturing laboratory also. We called it materials development. Ito yung pag sinabi natin advanced manufacturing is or additive manufacturing is the 3D printing. Meron din po pala we have that, no? And then we have the nanotechnology. And then we also provide environment technology verification na services. Voluntary lang naman ito, but we accommodate, no, who's ever interested to avail of our of their technologies na ma-verify namin yung mga claims, no, through this ETV or the Environment Technology Verification. Then, ang other innovations pa we have our Advanced Materials Testing Laboratory. So, ito naman nagkikater dun sa ating mga semicon industries for failure analysis or cell phase analysis. At lumalawak din ang aming mga testing services na ino-offer sa food, water, and other products, no? So, ang ilo-launch pala namin this Foundation Day namin July 1. So, kami, 124 years na of existence. Wow. Kaya kami yung pinakamatanda na. Right. So, we will be launching our isa pa na food mobile processing truck. So, ilo-launch. Ito yung 5 yan under the Smart Food Value Chain Program ng DOST, of course, funding, no? And 2 yan sila, yung food mobile processing truck. Ito yung madala-dala mo kahit nasaan ang surplus noong either fruits or vegetables or agricultural supply or fish na saan siya malapit. So, pwede mong dalahin. No? Ano po yun? Meron po ba hot meals yung na yun sinasabi ko, after? No. Ipo-process mo siya into product, hindi into food, no, na makakain. So, ito yung binanggit ko ng mga surplus on in season, yung fruits and vegetables. At hindi naman madala sa pinakamalapit na processing center. So, ito na yung truck. So, pwede mo siyang i-dry. I-dry. Pwede mo siyang dry goods. Pwede mo siyang i-powder. And then, ilo-launch namin dito sa ngayong July, ito na lang yung natira. Kasi 5 yan sila lahat. Yung 4 na yan nakadeploy na sa iba't ibang region. So nag-start na po? 2023, na-deploy yung isa during sa NSTW, yung 2023, sa Iloilo. Then yung isa sa Mindoro, Oriental. And then yung pangatlo nasa Zamboanga, Region 9. And then yung pang-4 nasa Region 10. Interesting to know, so, no? Yung natira na lang, yung dito siya i-park, naka-deploy siya. Dito sa DOST Bicutan. Dito. So, you are also the industry, the food industry, or beverage industry. I am inviting you to see that facility. You might be interested to use on that. Yes, please, no? Para meron tayong collaboration. And yun nga po, nasabi niyo po, may dami yung mga interesting na innovation. Saan po ba namin mababasa or malalaman itong mga ito? I-check na lang nila yung aming website, itdi.dost.gov.ph. Okay, doon. Ayan. Para kung meron pa tayong mga interested, meron tayong mga innovations sila na interested tayo, you can read and find all of their innovations there, no? Sa sinabi ni Ma'am, no? Ayan. Or pwede nilang manood ng aming DOST ITBI update sa FB page. Ayun, meron pala sila. Teki naman pala. Meron naman pala sa Facebook. And then meron din kami mga sa YouTube channel.
Ang DOST Oh, diba? ITDI. May TikTok po ba ang ITDI? Hindi pa. Going Nagbabala. there. Going there. So, ano po bang content na gusto natin sa TikTok? Pabayaan ko na yung mga Gen Z. Baka makita nyo din Ang si magano Ma'am. dyan, na? Baka makita nyo din si Ma'am. One of these days. Dancing. Pero ano naman, syempre, for a purpose naman. Balay mo, yung mga jingle sila Yan dyan yung mga technologies namin na nakapromote. Alright. Ayun, di ba? So, meron silang website, Facebook, and YouTube. Ayan. Pwede nyo pong basahin, panoorin, at kilatisin doon no, yung mga innovations kung for possible collaborations. And, ayan. So, natapos tayo sa ating first segment kanina. I think, ready na po kayo. Ako na po yung nagsabi na ready na po kayo sa second segment natin. Ano yun? Kala ko tatawagin na to. Ay, wala ba akong mali dun sa mga pinagsasabi ko? Wala naman. Ayan. So now we welcome you po no, sa isa pang podcast sa ating second segment, which is ang sabi nila. Sabi nila, ayun, eto, babasahin ko muna. Okay lang. Ayan, we're going to talk about different things in innovation and technology. So parang mag-share lang po ako ng mga statements, no? Tapos, kayo pong bahala kung sasabihin niyo po ay Yes or no? on or off. Ay, hindi, baliktad. Yes or no? Yes or no. Ayan. Tama ba? Tama ba yung pagkakaano ko? Ayan. Walang ano? Walang Maybe? Maybe? Or Walang no comment. Walang Walang no comment? ganon. Or Yes or no lang po. Ayan. Pero pwede naman mahirap ba yung mga tanong mo? Yes po eh. Pwede pong i-expound, pero... Mag-sample ka muna. Sige, sabi nila, masaya magtrabaho sa ITDI. Of course! Ayan, galing-galing Yes. lang. Okay po. Okay, our first statement. Sabi nila, innovating is for everyone. So, ano pong answer natin for that? Yes. Yes. O, pwede naman po Kasi, kayong mag-expound ng very nice. Tayo kasi, hindi naman may limitation tayo, no? Kahit hindi tayo nakapagtapos ng college or ano, but anybody can innovate. Mm-hmm. May brain tayo, we have to use it at mag-iisip, no? Kung ano pa yung mga maitulong natin at kung ano pa yung ating ambag, no? Halimbawa, sa isang produkto, kahit hindi ka pa nakapagtapos ng engineering at kung meron kang talent, kailangan mong mag-innovate. And we need that, ang innovation, para tayo lalo pang unlad at ma-achieve natin yung ating goal. Yes. Parang I think there's always something to invent naman, no? Yes. Kasi hindi rin nauubos yung needs natin. So, sabi At nga saka, nila. ideas, no? Yan, ideas. Hindi naman tayo nauubusan ng ideya eh. Pero na lang talaga kung ayaw mo talaga mag-isip. Ayan. Di ba? Pero kung nasa STEM ka, or kahit hindi ka nga nasa Kahit hindi STEM, nasa but STEM. hindi ka tumitigil sa pag-iisip, at hindi tayo nauubusan ng mga ideas. Ayan. So, sabi ni Madam, innovating is for everyone. Agree siya. Ayan. Next one. Sabi nila, getting a government grant is an extremely competitive process. Sagot. Yes. Oh, yes. Yes. Ay, of course, kasi sinasala eh. Mhm. Experience dito sa DOST and even sa DOST ITDI, yung aming mga funding para sa aming research and development, it goes through a process. Kasi hindi lang pwede na research ka lang, research. Kailangan i-output talaga na ma-commercialize at meron ka dapat ka-operator, may collaborator. So, dumadaan yan. Yung objective mo muna, para saan ba yung proposal mo or bakit ka humingi ng grant, no? Maraming grants ang DOST. Maraming grants daw. Ayan, take note again. Maraming grants ang Maraming DOST. grants, maraming avenue, mapa-industry, mapa-startup, mapa-spin-off. Silipin nyo lang ang DOST TAPI. Ang dami silang opportunities dyan. And even sa ating mga DOST regional offices, puntahan lang nila at maraming programa din sila. Meron silang SES, set up, and then yung WH-wise, na for women lang. So, marami. At
kami naman sa ITDI, although hindi kami funding agency, nagbibigay kami ng mga livelihood programs or trainings na mapagkakitaan. Very quick lang, madam. Ano po yung parang pinaka-gist ng process natin? If I thought of an idea, so how do I make it work? Gagawa ka ng capsule proposal. Capsule proposal. Muna. Okay. Kasi dadaan pa yan sa proseso. May mga stages pa yan hanggang makarating sa DOST and SECON. Final approval. So, merong mga technical panels muna. I-evaluate mo na yung iyong idea, yung capsule mo. So, idea put into writing and then pasa natin sa DOST para i-evaluate. Doon na po mag-start ang ating proseso. Yun nga po sabi nyo, gets naman kasi hindi siya basta-basta. That's why it is a competitive process. Kasi hindi lang kung sino-sinong nag-a-apply dyan. Marami. Sa academe, sa industry, startups, spin-off. At kami rin na under ng DOST, kami din naglalaban-laban dyan sa grants. Under din po kayo ng process. No? Yes, we follow the process. Walang exemption. Yun, hindi na-exempt sila, madam. Ayan. So, thank you po for that answer. So, Filipino Technologies, okay. Our third, sabi nila, Filipino technologies are not prepared for international adapters and investors. Your take? Pwede bang Gray area hindi ko masabi na yes, hindi ko rin masabi ng no. Okay po. Kasi meron naman tayong mga teknolohiya na nakapasok sa international. So, ipakita po natin, ano ba? Yes and no? Yes and no. Yes and no. Kasi, meron naman din mga technologies tayo na hindi pa siya ready for international arena. But there are also technologies na ready talaga and that can compete globally. So, kaya sabi ko, meron bang namin sa gitna? So, depende kasi kung anong klaseng technologies. No? So, although yan, kailangan pa talaga nating pagbutihin at yun na nga, innovation para umangat palalo yung mga technologies natin para sa pangdaigdigan na arena. Yes, ang yes part doon, syempre ang proof noon, ayun yung sina ma'am, no, na lalaban, no, sa ating sa Geneva, Switzerland. Good luck, madam. Ayan. Thank you very much. At I need your support. Yes. And prayers na makilala ulit ang Philippines sa Geneva kasi last year ang ITDI ay sumali din. Diba? At yung technology namin ng water disinfection system ay nagkamit ng silver award. At yung gourmet salt nagkaroon din ng special award. Diba? Sino nagsabing hindi pa prepared ang Filipino technologies for international adapters and investors? Si Madam din. Sabi niya no eh. Ay, di sinabi no. Sabi niya yes and no. Ayan. Depende, no? Depende talaga sa technology. Ayan. So, congrats po and congrats din sa last year's win and good luck, no? For this year. Ayan. Pero hindi pa po tapos ang ating segment. Meron pa tayong mga 5. Charot po. Yun pa rin pong sabi nila. Ayan. Dahil sa ating fourth, sabi nila, innovations for public good are better than innovations for commercialization or profit. What's your take for that? Ano pa rin? Yes and no. No and yes. Kasi depende din talaga yan sa technologies. Kasi kung ano ang magiging end goal mo doon sa public good. No? Pero itong isa na for commercialization, kikita yung mga natin, industries will grow. It will contribute to the Philippine economy. And also not only for the local use, but also for export. No? And then yung for public good, it can also help the industry. So, yun sabi ko nga, parehas yan. Kasi sa aming tech transfer, hindi lang kami nagla-licensing fee. Meron din kami mga technologies na public good. No? And then, pag inano na namin ng public good, it doesn't mean na mag-stop ka na dyan.
you still have to innovate kasi every 6 months or 3 months, meron na naman bagong mga products na nasa market, no? So, you have to be innovative para to cope up and compete. Yes. So, ang sinasabi niyo po ay both are good naman. And in the end, tayo rin naman po magpa-profit doon. So, that's nice to know, no? Medyo hindi siya solid yes, hindi siya solid no. Pero meron tayong answer for that. Kasi lahat yan na kailangan ng inobasyon. Alright. Ito po, ang ating nagbabagang sabi nila. Last question. For our sabi nila. Sabi nila, the Philippines is still far from advancing to the fourth industrial revolution, the era of enhanced productivity and advanced manufacturing. Ano pong take natin doon? Far pa daw. Ayaw ko din sabihin na yes, but we are working on it. Ayan. Ay, ang sagot niya po ay working on it. Pwede na yan. Yes, yes. Because the UST is also really going into that to help the industry for achieving that 4.0. Kasi nasa 2.0 pa tayo, ang iba naman 3.0. May iba pa din naman tayong industries na that are capable na nagiging 4.0 na rin. So kung achieving lahat ng natin, we are working on it. Alright. So, working on it, hindi natin masabing no talaga, hindi naman natin masabing yes. Pero going there, ika nga, kaya hindi naman tumitigil, no, yung DOST, hindi rin tumitigil sina Madam sa work natin. How to achieve that, yung 4.0, it's through science, technology, and innovation. Alright. So, hindi pagtigil sa pag-innovate and pag-generate ng ideas and making it work. Ayan. Alright, thank you po for all your yeses and nos and some gray area answers. But I think, mas naliwanagan naman po kami, no, with your answers. So, we have now come to our hottest question pa pala. Meron pa palang mas hot question doon. Ito po. How is DOST ITDI promoting innovation? Paano naman po pinopromote yung innovation in industrial technology? Through the developed technologies, no? So, napropromote namin yung innovation. So, katulad nitong continuous screw type washer, that is already an innovation in itself. No? So, every research that we do, andun yung inobasyon. Yung pag-push, no? Yung pag-push. So, yung lahat naman yung mga sinasaliksik namin ay may kasamang inobasyon. At yun, kasama din namin yan sa pagpakilala ng aming mga teknolohiya na ginawa yan, may inobasyon. So parang ito po yung building blocks nyo on how to get there, no? Dun sa 4.0 na tinatawag nga natin. Alright, thank you po. Now, may I ask lang po, ano ba yung mga challenges din na nafe-face nyo po during your work also in ITDI? In terms of research ba ang ibig mong sabihin? In general, or what kasi are the research challenges? naman talaga. Yes po. So, the nature of your work. Sa research, ang challenge dyan na coming up with a good product. Kasi minsan nag-fail yung mga experiment mo along the way. But since research nga yan, so yun ang challenge na to come up really na ma-achieve mo yung goal mo and objectives, no? With that. And ako kasi I'm not thinking on the negative side but always look positive. So lahat ng mga obstacles ay kung lahat ng mga problema may solusyon. That is alright. So yun lang, no? So may mga challenges kapag in terms of manpower, in terms of funding, at mga iba-iba pang bagay-bagay, but that can be solved. Ayun, yun ang mahalaga doon. That can be solved. That powerful phrase na that can be solved and lahat ay posible, no? Yun nga po yung pinupush din natin dito sa pasyensya na. Lahat ay posible. That can be Walang solved. imposible. Ayun. So, trace din po namin, ano naman po yung parang naging challenges nyo doon din naman sa pag-develop nyo, doon sa salt washer naman? I think nabutan kami ng pandemic. Oh, yun ang biggest dagok. No? Although, kaya
although deploy din naman namin ito doon sa target nga namin na gagamit sa Pangasinan. So, paano po pinahirap ng pandemic yung operations ninyo? Syempre yung mobility at yung pag-connect namin sa aming mga adapters, no, kung saan namin na-deploy yung mga makina. And then yung mga normal lang, I don't see it is a big problem yung sa mga bidding and how you kasi yung aming we designed it, and then of course a discussion din with our fabricators. So yan yung hindi naman, I don't see it as a very big challenge kasi sabi ko nga, lahat naman lang may problema o may solusyon. I like that mindset, no? Kahit mabanggit natin or matrace man natin yung mga challenges, talagang lahat naman may solution. So, glad that we stepped out of that, no? After the pandemic, medyo mas umokay naman po talaga. Yeah, and then wala na, smooth running naman kasi na-launch naman namin yung at inaugurate yung mga salt processing equipment na nakasama nga dyan yung continuous screw type washer. Of course, during sa pag-fabricate, may mga challenges dyan kasi tama bang performance, tama ba itong design na to. So yun yung mga challenges no na I don't see it as a very big hurdle. Pero lahat naman po yun. Like, at ito na nga, natapos naman namin yung very proyekto. easy, sabi ni Madam. Very easy, no sweat. Pero on that note po, on that positive note, ano man po yung mga specific feature no, ng salt washer that you are very proud of? Unang-una, continuous type siya. Diretso, no? And then, screw type. Paikot na screw type. And then, it can, ang capacity niya is 1,000 kilos na asin per hour. Per hour? Yes, per hour. So, pwede siya sa medium scale, no, na nag-produce ng asin. And ang feature nito, it can purify or achieve the 97% purity ng salt. Na ito yung hinahanap sa ating asinlo. Para po mo siya i-iodize. Alright. So 97%, that is the sweet spot. Sodium chloride percent. Alright. Purity. Alright. Para yun po yung parang pinaka-optimum, tama po ba? Yes, optimum percentage para yun yung ma-absorb ng ating mga katawan. Yes. And then yung contaminants, free siya. So, nandyan yung food safety issue. Alright. Kasi yung mga heavy metals, so tatanggal siya through this continuous screw type salt washer. I love it. So how about naman po yung salt harvester natin? Ano yung features of that na very proud po kayo? 3-in-1 na siya. Ayun, 3-in-1? Parang kape lang. Paano po 3-in-1? May crusher. Harvester din kasi ang tawag namin yan. Okay. Crusher, pangkaykay. Imbis na mano-mano pa siyang igaganon. So, kaya ang unang tawag namin yan, salt harvester machine. But ngayon, tinawag na namin siyang 3-in-1. At ano na rin siya, may washer na rin siya. Para lumabas yung asin mo ay malinis. Kasing linis din nung isa naming continuous screw type. Nandun na lahat, no? Yan, para so, hindi lang 3-in-1 yung coffee. Hindi lang 3-in-1 din yung salt. hindi lang coffee ang 3-in-1, pati yung salt harvester machine ng ITDI. Ayan, dahil dyan, segment na naman ulit tayo. Charot. More segments, more fun dahil dito sa ating third segment, which is, sa madaling salita, meron tayong 3 photos po. 3 photos nga ba to? Ayan, 3 photos that when I pick one photo po, please think of 1 to 3 words no na masasabi niya po to describe no the subject of the paragraph. So subject of the photograph. Paragraph. Hilo. Okay. Ayan. Parang picture ko to lahat. One word?
Pwedeng one word? 1 to 3 words 1 to 3 po. words? Ayan. Nahiya ako. Picture ko kasi isa eh. Char. Hindi, sige. Okay, ito na po. Ayan. Tada! Who One is word siya? na i-describe ko yung Okay photo. po. Ayan po. Ito po, siya po ay si Maria Orosa, our food scientist noong World War II, which is the inventor of the banana ketchup. Ayan, ano po bang 1 to 3 words natin? Una kong tingin sa kanya, maturity. Maturity. At ng panahon, pinagtibay ng panahon. At yung achievement niya, na sabi mo nga ay researcher ng ketchup. At siya ba yung unang nakaimbento dito Yes sa po. Philippines? Yes No? po, Kasi may, Philippines. sa ibang bansa naman siguro meron. So yan. Maturity, no? And the talent also. talent, maturity, talent. And then, women, siguro makokonect din natin to And sa... the innovation. Yes, of Kasi course. gumawa siya ng ketchup. Of course, the innovative mind of women. Grabe. Happy Women's Month pala. Happy Women's Month, Happy everyone. Women's Happy Women's Month po. Diba? Kita niyo yun, ang head ng ITDI ay babae. So, Yan. women power. Yes. Ayan. And our next photo. Who's this? Ayan. This is Dexter, no? A cartoon character from Dexter's Laboratory. So, what can you say na lang po? Kilala niyo po ba si Dexter? Narinig. Tawagan po natin. Narinig. Kasi sige. ibang Dexter ang kilala ko. Pag Alright. nakita ko yung photo na yan, creativity, talent, and also the patience. Ayun, tama. Ayan. Actually, tama naman. Bilang someone na nakapanood ng Dexter's Laboratory, nakakatuwa rin kasi parang pinapakita niya na for children or like for people like us na, nung bata pa nun, na parang possible that you could invent or like, play around, science, You should start Yes, should start young. as young Apo, ayun. to tinker things. Kasi ganyan din yung ginagawa ko nung maliit pa ako. Ayun. So, makonect natin sa buhay ni Madam. So, nung bata pa po kayo, very STEM-related po talaga. Mahilig ako magkukunting-ting kung ano yung mga pinaghalo-halo ko very dyan. Dexter's So, Laboratory. you start it po pala. young, you inculcate the young minds, kasi marami yung mga idea sila. Hindi lang naman matatanda, but mas ang child brain, no? And how they imagine things. Alright. So, they are more creative. Kaya sabi ko Yan, creativity. creative talent, and siguro yung ating isa pang word, At saka, young. Patience din, kasi Patience. wala ka namang pasensya, hindi ka talaga din magtatagal dyan sa pinagkukuting-ting. That is so true, no? So, yan, cultivate the young minds. Sino naman to? Ano ba to? Ayan. Naaalala niyo po ba ito? Kasama ko yan. Ayan. So, ITDI, last year po sa last Geneva, year. Switzerland. So, ano po masasabi natin dito? So, kami sa ITDI ay competitive. We are science, technology, and innovation-oriented. So, kami ay palaban. Palaban. Yan. Competitive, no? Palaban. In terms of science. In terms of science lang naman, no? STI, technology and innovation. Alright. Wala kaming inaayawan. Ayun, tama. Innovate kung innovate, no? Laban kung laban. And Yes, congrats to this yes. team na sabi nyo nga po ay nanalo po ng awards last year. Ng award last year. And with your support and your prayers, we could repeat again. Yes, please, no? Kaya The natin honors yan. we got last year. Kayang-kaya yan. Ayan. So, ayan po. And I think that's it, no? For our third segment sa Madaling Salita. Magpasalamat, of course, sa aming top bosses sa Department of Science and Technology, ang aming mahal na secretary, si Dr. Renato Yuselidon Jr., lahat ng mga undersecretaries, lalong-lalo na ang aming USEC for Research and Development, si Dr. Lea J. Buendia. So, sa suporta nila sa ITDI, and of course to USEC TED, USEC DONET, and to the assistant secretaries, and also to all the management committee members, lahat ng mga regional directors who's been supporting us at ITDI. Kasi hindi namin yan
ma-achieve kung ano man yung aning mga mission, vision without the support nitong DOST system. Alright. And of course, also to my DOST ITDI family. Ayan. Dahil nabanggit nyo na nga po yan, no? Balik tayo sa regular discussion, no? Na paano po ba, no? How is DOST ITDI shaping, no, the future of Filipino salt industry? Through these innovations that we have, the prototypes that we have on salt processing, hindi kami rin tumitigil dyan. Yung salt, yung 3-in-1 na harvesting machine, karugtong yan nung unang naming programa. And then, ITDI is part of that steering committee ng salt research center na nasa somewhere sa Pangasinan, no? So we are providing technical assistance, and we are still not stopping kung ano pa yung pwede namin i-innovate. Technical assistance first, and then for the everything na you can help out. Kasi in-envision talaga natin na magiging self-reliant na tayo. Na we will not be importing salt. So we work closely also with the Department of Agriculture para nga na ma-improve itong ating Philippine salt industry. So yun po pala talaga. Yeah, are we still reliant po ba talaga sa ating yes, malaki pa rin ang ating importation ng asin. So we goal po ang goal natin na tayo na lang bumaba kasi before self-reliant tayo. And then maraming mga factors, mga conditions na nangyari at naging naging dependent na tayo sa importation. And then we have also to encourage the young ones, no, na to go into agriculture, at ito nga yung salt industry kasi mga kabataan ngayon, they don't want to, kasi pag sinabi mong asin, ang proseso talaga niyan is to solar evaporation. Solar evaporation. So, hindi naman mga kabataan ngayon, ayaw nila na maganyan. So, yun siguro na we could find some innovative technologies na hindi na tayo magso-solar process, ibang proseso ang ating pagtutuunan para to improve din at lumawak pa yung ating salt industry. Kasi yung ang isang challenge din naman natin is the climate change. Kaya yung mga type 1 natin na areas noon ay parang with the climate change, nagiging type 2 na siya. So pag solar process, pag climate change na hindi mo alam kung tag-ulan ba ngayon, kainit-init ng araw, tapos biglang umulan. Yung unpredictability. So, yun yung mga challenges na dyan. Although may yun yung mga innovations na gagawin na we will just not rely on solar. Although we must make use of that kasi ang lawak din naman ng ating archipelago, we have the longest shoreline. So yun yung gusto nating na ma-achieve, na ma-maximize kasi namatay na nga yung salt ponds before. Kasi nagawa siyang mga residential, na-convert into residential areas, into mga golf facilities. So, nawala siya. Lalo na dito sa Cavite area, may asinan dyan noon. No? So, yun yung na makatulong ang ITDI to that na makabalik at ma-expand pa yung ating salt production. Although meron naman tayo ang malaking salt producer natin nasa Mindoro and then dito nga sa region Pangasinan. So sila yun. And then meron tayong pangilan-ngilan sa Visayas at Mindanao. But if we could help them. Yes, we hope to make them marami pa para maging self-reliant tayo. Yes, and then marami din na lumalapit sa amin at nagpapatulong na i-develop yung kanilang area into salt that's nice. production.
No? So, parang nabanggit nyo nga po kanina yung parang advice nyo dun sa young ones, no? Na sa mga young innovators na to go into agriculture, no? So, tama po ba? If that's what I've heard, kasi parang yun din yung gusto kong itanong sa inyo, no? Yung, ano pa yung advice nyo dun sa mga aspiring researchers and innovators, no? Ang nasagot ko kanina kasi it was for the salt industry, no? Encourage them na to help, no, yung tong mga salt farmers natin na itong mga anak-anak ng mga na bumalik, no, para ma-encourage din sila to go into salt kasi may pera sa asin. Ay, may pera sa asin, ayan. So ang advice natin, no, sa ating mga aspiring researchers and innovators, help out our farmers, help out our salt farmers. And then, yun nga, yung katulad nung sinali last year na gourmet salt. So, may mga value adding tayo sa asin. So, yan, isa din yan sa kino-continue din namin sa IPDI. Ayan. So, hindi ka raw aalatin sa asin dahil merong pera sa asin. Ayan. Pera sa asin. Yes. Ayan. Hey everyone! We're down to our last segment, and for this segment, meron tayong call a friend, no? Meron tayong another special guest on our behalf here. We have Sir Oliver Evangelista, which is the Senior Science Research Specialist of DOST ITDI. Woo! Palapakan! Ayan. And for this portion, no, I will be asking a few questions and you will write your answers on the papers provided. Ay, antaray, may ganon. Without showing them to your partner, no? Without showing sa isa't isa. Afterwards, we will compare your answers and talk about it, no? Parang ano lang po ito, medyo compatibility test, no? Ng workmates. Doon sa ating technology. So, ready na po ba tayo? Yeah, ready. Ayan, mag-hi po muna si Sir. Hi po sa ating fans. Wow. May fans po ba kayo? Hi. Yes, hello. Ayan, nakaisang hello tayo kay Sir. Ayan. So our question, okay, first question. Anong taon nagawa ang unang prototype ng salt washer? 5. Ay, may bilang. Sige, anong taon nagawa ang unang prototype ng salt washer? Ready na po? Ready na po ba tayo? Okay, show your answers. Sabay po, show your answers. Naku! Magkaiba sila. Sige, pwede po ba-share to Magkaiba kasi mayroon akong nilagay dyan, start ng project. Start ng project. Oo, syempre, design. Alright, pero si Sir, 2018 yung sagot niya. Nung natapos yung machine. Nung natapos. Ako, start siya ang nagtapos. Tama naman. Anong taon nagawa? Sa kanya yung start, sa kanya yung finish. Oo. Okay. Kasi hindi naman yan kagad natapos ng isang taon. Pasok pa rin. Okay. Okay po. You can peel it off po. Okay. Next question. Sinong unang nakaisip ng concept ng salt washer? Ayan. Sino? Ang tanong. So, ibig sabihin tao ito or pwedeng grupo, no? Sino kaya? Naku. May nakikita na naman. Sige po, pakita niyo na po. Ay, Director ABB. I'm not, project team. What you call this? Ako lang. Ayun. But it's a project team. Ay, wow. Magkaiba man sila, pero, you know, we get it. Kasi as project leader. So, Okay. But hindi ko naman sinusolo. Ay, wow. Of course, it's a project effort yan. A team effort. So, hindi ko yan sinusolo. And we discussed that also sa yung focus group discussion. Kaya kami nagkaroon ng mga gaps. So, itong mga kailangan namin, mga washer, dryer. I love it, no? Yung answer po ni Magkaiba Sir kami, Oliver. Pero,
Parehas din, no? Yes, Magkaiba, mom pero is parehas. part of the project. Yeah, so tama rin naman. So, mom is part of the project team. So, pasok pa rin. Justify Lusot namin. pa rin. Justified pa rin. So, dahil dyan, sana magtama na sila dito. Oo nga, No? sana nga. Sana same na same. No? Tama naman kasi mga una. Pero sana same na same sila dito sa question number 3. Okay po. Ang question ay, saan unang na-field test ang salt harvester? Saan? So, Harvester? Opo. Harvester. Salt harvester. Oh. Saan unang na-field test ang salt harvester? Harvester. Saan kaya? Okay, ready na po ba? Ayun, parang ang haba na. Wow! Occidental, pakita po natin, sir. Occidental, Mindoro, and Mindoro. Okay, Occidental, Mindoro. Yes! Ayan, so doon po pala. The year, what year po ito? 19. No, ma'am. Doon tayo nagkaiba. Ay, Nung ano po field ulit? test was 2021 na po. Okay, 2021. Pero Because it nag-start. was the onset of the pandemic. when the Oo project nga, started. 2021. Pero karugtong siya nung ISOT. Yes. Okay. So, okay. An offshoot project. Na-achieve natin, no? Dahil dyan, maraming salamat po. Wala na po akong question. Kasi parang kinabahan sila. Ayan, 3 question lang. Tumama naman sila. Pasok naman, no? At least we know a lot more about the salt. Yes, about the project, about the salt machines. And nailalaban po natin, tama? No? Sa Geneva, Switzerland. Alright, dahil dyan, bago tayo tuluyang mag-wrap up sa ating episode, hindi pa po ako natatapos. Marami po talaga akong pasabog. Alam niyo po ba ito, sasabog yan? Eh, sarap. Joke lang. Kanina Hindi. pinag-peel off niya ako. Ngayon naman. Tapos pinag-ano niya ako Apo. ng yes or no. Opo. So, ngayon, Ngayon naman, bubunot Ngayon naman na po, naman. bubunot po kayo. um, Tig-isang question lang daw po kayo. Ayan. Hindi po yung pulboron, ha? Yung question po. Opo. Kala ko nga kanina yan, candy. May ano pala, may break pala na. Ayan, sige. Sige, si Sir muna. O sige, siya muna. Ayan, tama. describe the ideal inventor of today and what qualities do you have in common with them? Wow! Oh, ayan po ang ating, sorry hindi ko na intro ng maganda, no? Pero yan ang ating mga pageant question. Parang ano to Sasagutin na kagad. Parang pang-pageant yan. Okay, nakaisip naman na siguro si Sir dun sa kanyang spill na yan. Galingan mo, Oliver. Describe the Filipino innovator of today. Describe the ideal innovator of today Ideal. and what qualities do you have in common with them? Okay. Well, I guess the very core of an inventor is you're trying to address a certain problem. Mhm. Okay. And creating an innovative approach para, well, hopefully, it is practical, economical, and kumbaga, napapanahon, no? Kasi kung hindi, baka maput lang siya into shelves. Sometimes, the best way in addressing problem is baka pwede yung pinakasimple. Okay? Hindi kailangan sobrang skyrocketed science yan, but we I hope it's the same mindset na kailangan talaga may impact up to gaya ng binanggit kanina ni Ma'am during the early interview is that kahit dun sa pinaka-common, even from the grassroots level, sana tinatamaan sila. So, ano yung... How do you relate to those qualities? Well, of course, imagination and limit as long as you have this intention of or the purpose of helping your countrymen, especially for us na nasa government, I think wala namang imposible. So, tingin ko siguro yun. And we are really passionate on what we're doing. I think that's the very essence of yung kung bakit kami nandito sa government. Because we love what we're doing. So, tingin ko yun yung isa sa magandang qualities dapat ng inventor. And safe to say, nakaka-relate si Sir sa lahat ng binanggit niya. Ngayon, the ideal qualities of an innovator right now.
Thank you for that wonderful question. Contestant number 2, ikaw na. Okay. Parang hindi to ang question ko. Very beauty pageant talaga. Okay po. Ano pong question yan? What makes you blush? Wow! So, okay. Kasi po natapos na tayo dun sa mga medyo hard questions kanina. Ito naman tayo sa medyo fun-fun lang. Yung pag-blush, no? Pag namali ako ng sagot, taga nagbablush ako. So, yun lang yun. Lahat naman ng tao ay nagkakamali, no? So, yan. What makes you blush? Yung excitement po, no, sa mga new innovations po. Napasok pa yun. Hindi, kasi seryoso ako pag nag-iisip ako at pag nagtatrabaho dyan. Seryoso si Hindi Juan. naman kailangan mag-blush-blush ka pa dyan. O blush ba na ano? Alright. So, let me siguro, what makes you blush? Pag napapahiya or namali ba yung sagot ko? Ganyan. Kasi you are trying to achieve perfection, di ba? Na wala naman, but yun lang. Yun siguro, nagbablush ka kasi, ay, mali. Ay, lagot. But don't you worry, ma'am, no? Don't you worry, director, our doctor, hindi naman po kayo mali, no? Dahil lahat ng mga shinare niyo sa amin kanina ay may napulot po kami, no, na knowledge and also wisdom. Syempre, coming from your years of experience. Talagang inano ko yung years of experience. Yes. 4 decades. I-relate ko lang din yung sabi mo kasi yung what makes you blush. Kung nandoon ako sa laboratory or nasa office ako, nag-iisip ng ano. So, siguro yung isa, pero hindi naman not all the time nandyan yung mga staff ko. At pwede rin naman ako lang yung mag-isa, pero ay, meron yata akong hindi mali yung naibigay na ano. So, yun lang siguro ang ano ko na patay ang resulta ng aming project. Yung mga gano'n na pag nag-evaluate, ganyan. So, yan yung mga sumasagi sa utak ko. So, you acknowledge din po na may mga times na parang you still make mistakes at this point. Kasi tao lang naman tayo nagkakamali. And then, but you make amends. Sabi nyo nga po kanina, lahat naman nasusolusyonan. Ayun. So, ayan. Final question. Ang daming question, no? Pero baka yun talaga yung goal natin dito. Ayan. Salamat po, contestant number 2, for your answer to your what makes you blush. At dahil dyan, no, naroon na lang po kaming final question, which is, why should Filipinos support you? Bakit ang kailangan namin ang suporta ng mga Pilipino o bakit nila susuportahan itong aming technology? Kasi itong gawang Pinoy, ang teknolohiya ay na-develop dito lokal. Hindi ito, at minodify namin yan. At para ito sa ating mga salt farmers, para sa industriya ng salt. At kailangan namin ng iyong suporta dahil kami ay very proud sa aming technology. Right. What a wonderful answer. Thank you, contestant. Ay, hindi na pala. Okay, sir. Yep. Of course, we need your support. No? Ito pong proyekto na ginagawa, lahat naman ng projects that we do sa ITDI, DOST, ay para sa inyo. No? Addressing your needs, your concern, and hopefully, the validation is really on adapting the technology. And ito po ay mga na-field test, and we know it's working. And we're hoping that you from the salt industry will patronize this kind of endeavors from the government. Thank you. Alright, thank you po. Sige, on that note, plug nyo na rin po kung saan ulit po kayo makikita, no? Saan po mababasa about everything about the DOST ITDI. So, gaya ng sinabi ko kanina, I think tingnan nyo lang yung aming website, www.itdi.dost.gov.ph. Meron din kaming FB page, DOST ITDI Updates. Meron din kaming YouTube channel. At pwede nyo rin akong sulatan through email address avbriones@itdi.dost.gov.ph.
Ayun. Ayan. So wala kayong tawag dito, excuse, no, para hindi sumulat, no, para hindi i-reach, no, dahil very available po ang mga resources ng ITDI on the internet, online, and email nga daw po, sabi ni ma'am, kung meron kayong idedirekta kay Dr. Briones. At dahil dyan, para sa ating pangmalakasang pantapos, no, ng ating podcast, tuturo ko po sa inyo, no, ang ating gesture, no, dito sa pasensya na. Ayan. So, ito po yun. Pasensya na. Ayan. Pasensya na. Dahil kami, pasensya na. Alright. Let's go. 1, 2, 3, go. Pasensya na. Pero kami, pasensya na. That's it. Thank you so much po. It was nice knowing everything about the salt machines, no? And the about DOST. yes, of course. And the DOST ITDI, hindi lang salt machine. Sabi nga ni ma'am, the DOST ITDI, no? Yeah. I learned a lot. And I hope na yung mga manonood sa atin, no? Visit us. Yes po. Ayun nga po, ang sabi nyo nga po, hindi lang siya educational tools, no? Pati mga equipment nila ready, no? Pwedeng gamitin, no? So yan, sana marami kayong na-take note sa ating usapan dahil ang daming insights from our guests for this afternoon. So ayan, excited din po kami, no, sa mga mangyayari pa. Kailan po ba ang laban ninyo? Ang laban talaga, no? Kailan po ba? April 9. Oh, wow! Malapit na pala, no? 1 month. Yan, 1 month from now. Yeah? Ayan, araw ng kagitingan, no? Ilalaban ng kagitingan. Magiting. Yes. Magiting ang mga DOST ITDI. Yes, ilalaban nyo po yan. So, yan, a very, very big good luck, no? Sa ating mga delegates to the Geneva, Switzerland, and good luck on your trip. Ayan, abangan ng salt washer at ang 3-in-1 salt washer. 3-in-1 salt harvester, crusher, and washer sa 50th International Exhibition of Inventions. And stay tuned to iInvent Facebook page for updates. Again, I am Kring, your techie ate from Cavite with the voice and the beauty of and this is Pasensya Na, your unapologetic take on everything science, technology, and innovation. Bye!